I'm happy to see you again. Walang kakurap-kurap ang mga mata ni Marlo habang nakatitig kay Yvette. Nasa isang restaurant sila ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano niya napilit ang sarili na makipagkita rito pagkatapos niyang mangako sa sarili na hindi na siya makikipag-ugnayan sa kahit kaninong lalaking lalong-lalo na dito hanggat hindi lubos ang paghihiwalay nila ni Craig. Hanggat hindi pa na-approve ang sinampa nilang annulment. Nagkaharap na sila sa korte matapos ang pangyayaring yun sa bahay nila at positibong magtutuloy-tuloy na yon dahil may kooperasyon mula sa isa't isa. No one could stop it. There would be no reconciliation. The marriage was over. Inagaw niyang kamay ng hawakan niyo ni Marlo. I just need someone to talk to. At may mga kaibigan ka namang pwedeng makinig sa'yo, hindi ba? Nakangiting saad nito. Nagpapatunay lamang ito na mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Kaya hindi ka nakatiis na hindi makapagkita sa akin. Hindi niya masasabing napipilitan lang siya. She wanted to forget Craig and that was the only way she knew how to do that. Ang ibaling sa ibang damdaming nabubuhay para kay Craig. Ex-boyfriend niya si Marlo, kaya naisip niyang ito lang ang makakatulong sa kanya upang makalimutan si Craig. Let's be friends, Marlo, she said in a soft voice. I understand na hindi ganong kabilis na magkaroon ng result ang annulment. Sabi nito, maghihintay ako. Tipid ng ngiti ang pinakawalan niya. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone niya kaya dumistansya na muna siya dito bago yung sinagot. May problema, bungad na sabi ng mama niya buhat sa kabilang linya. Ano na naman mama? Nakakunot noon niyang tanong. Natunugan yata nitong makikipagkita siya kay Marlo kaya napatawag to nang wala sa oras. Napundi ng mga Ardoles. Sinisingil na naman tayo. Since kulang ng pambayad ang natitira nating pera sa bangko, malamang napalayasin nila tayo dito sa bahay. Kung hindi man ay kailangang ibenta natin ang kumpanya para makabayad tayo. Nasapon niya ang noo. Malapit na siyang humingi ng tulong kay Marlo, ngunit sa huli naisip niyang hindi yun ang tamang solusyon. Paano kung hingi naman itong kapalit ay ang pakasalan niya ito na alam niyang hindi na niya magagawa ngayon? Hindi solusyon sa isang problema, ang isa na namang problema. Naiwan niya nang wala sa oras si Marlo sa restaurant. Naisip na rin naman niyang kailangan siya ng mga magulang niya. Ngunit laking gulat niya nang maratnan niya si Craig sa kanilang bahay. Kailan tayo lilipat? Nakataas ang kilay na tanong ni Yvette sa kanyang mga magulang na pinilit ang sariling huwag pansinin si Craig. Nakaupo ito sa sofa, kaharap ang mama at papa niya. Mukhang mahalaga ang pinag-uusapan ng mga ito bago siya dumating. Craig promised to help us. Nakangiting sagot ng mama niya. How? Pinigilan pa rin niyang sariling huwag sulyapan si Craig kahit na gustong-gusto na niyang tumingin dito. She missed him so much. Ilang araw rin silang hindi nakita simula nang huli silang magkaharap sa korte. I'm not that rich para mabayaran ko malaking pagkakautang niyo sa mama at papa. Anito. Besides, hindi tatanggapin ng mga yon kung ako magbabayad. So napagkasunduan namin na magsama na lang tayong muli and let's pretend that we're happy together. Hanggang sa lubusang nakabangon ang negosyo niyo at makabayad kayo sa kanila. I don't agree with that. Nakaingos niyang saad kahit naglulumundag sa excitement ang kanyang puso. Naisip niyang mas lalong magiging miserable ang buhay niya kapag muli silang nagsama dahil mas magiging malinaw sa kanyang pakikipagrelasyon nito kay Alana. Come on, Yvette, sabi nitong muli. This is the only way I know para matapos ng problemang ito. Sa tingin mo, matatapos to? Saka lamang niya nagawang balingan to at halos mapanganga siya sa labis na pananabik na mayakap ito at mahagkan. Mas lalo kasi itong gumwapo. He was wearing a polo shirt and denim jeans. Sa tingin niya gumanda ng hustong katawan nito dahil nabalitaan niya kay Berta na minsang pagtawag niya na regular na raw itong bumibisita sa gym. Maybe because Alana always wanted a muscle-bound man. Hindi na siya magtataka kung bakit bigla tong na-inspire na muling pagtuunan ng pansin ang pagpapalaki ng muscles. We could give it a try. Again, Yvette. Seryosong sabi nito. Who knows? We could work it out this time. Hindi na, may pagmamalaki pa niyang sabi. Hindi na ako magpapakatanga ulit. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Dahil nakakasama mo na naman si Marlo. Bahagyang tumaas ang tinig nito. Namumulang mukha nito habang nakatiimbagang. Galit ba ito? What are you talking about? Nakakunot noon niyang tanong. Binaba nito sa harap niyang isang envelope. Nang tingnan niyang laman noon ay mga litrato nila ni Marlo sa restaurant ang nakita niya. You were there? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Sinusubaybayan mo ko para hindi lang akong makusahan mo. Sagot nito. I know that you have been thinking na kami na ulit ni Alana. At hindi ba? Nakapamewang niyang tanong.
No, marinitong sagot. Oh, come on, ngumiti siya ng mapakla. After what I saw, wala ka namang dapat pagtakpan dahil nagkasundo na tayong maghiwalay, hindi ba? Okay lang yun sa akin. Huwag mo lang ibaling sa akin na pagkakamali mo. Nobody wants to look stupid para lang matulungan ka, Yvette. Tila hindi na nakapagpigil na saad nito. Sa tingin mo ba'y gusto kitang makasamang muli? No, if not only for your parents na nire-respeto ko. Pakiramdam niya hiniwan ang maliit ang puso niya. Ganun? Pues, hindi ko rin gustong makasama ka pa ulit and I don't need your help, moron. We can survive without you. Yvette, napatay ang saway ng papa niya. Palayasin yung lalaking yan, duro niya kay Craig. I don't want to see him anymore. Kung ayaw mong tanggapin ang tulong ko, bahala ka sa buhay mo. Tila tuluyang nang nainis na saad ni Craig. Don't ever dare come to me and ask for my help. I won't listen to you. Tinalikuran na sila nito at tuluyan nang umalis. Oh my God, nag-aalalang saad ng mama niya. Craig, come back iho. Pag-usapan natin to. Don't mind Yvette. Dugtong naman ng papa niya, makakaintindi rin siya. Ngunit tila walang narinig na nagtuloy-tuloy na si Craig. Parang gusto naman niyang pagsisihan ang nagawa habang sinusundan ito ng tingin. May panghihinayang siyang naramdamang hindi matutuloy ang muli nilang pagsasama sa isang bahay. Ngunit hindi niya gustong magpakababat magmukhang kaawa-awa o katawa-tawa sa harap nito. Ah, bahala na. Napabalikwas ng bangon si Yvette, dinig na dinig niya ang ingay na nagmumula sa ibaba. Hindi pa nakakapag-ayos ng sarili ay gusto siyang pumanaog ng hagdan at nagitla na makitang mama ni Craig. Lumayas na kayo dito, sigaw nito sa mga magulang niya. Nakita niyang umiiyak ng mama niya, ang papa naman niya tila hindi malaman ang gagawin habang palakad-lakad sa sala. Bigyan mo pa kami ng konting panahon, Soledad, nakikiusap na sabi ng mama niya. Pinipilit naman naming magawa ng paraan ang lahat, dugtong naman ng papa niya. Naiinip na ako, anang mama ni Craig. Namumula ng mukha nito sa galit, naniningkit ang mga mata at sa tingin niya wala nang pag-asang makinig pa ito sa sinasabi ng mga magulang niya. May kontrata tayong pinirmahan, patuloy nito. Kami ang tumbos ng bahay na ito sa bangko kaya sa oras na hindi naging maganda, ang pagsasama ng mga anak natin ikukunin namin ito sa inyo. Binigyan ko na kayo ng isang buwan. Pinag-usapan na kami ng mga tao. Kung ano ng mga salita na lang tinatawag nila sa amin, manggagamit, makapal ang mukha, desperado. Hindi na namin kaya to. Minabuti niyang sumabad na. Why don't you just accept the truth that you came from poverty, mama? Sabi niya. Automatic kong napatingin to sa kanya. Don't call me mama. Kung wala ka ng planong bumalik kay Craig. Napalunok siya. Bakit nga ba kung kailan hiwalay na sila ni Craig ay parang mas gustong-gusto na niya sambitin ng mga salitang mama at papa sa mga magulang nito? Lumayas na kayo and this conversation is over, mariing sabi nito. Ipagbibili kong bahay na to sa lalong madaling panahon para makabawi na ako ng perang ginasta ko sa pagtubos dito sa bangko. Maawa ka, Soledad. Napaluhod ng sabi ng humahagulo niyang mama. Bigyan mo pa kami ng panahon, hindi namin kayang lumipat sa mas maliit na bahay. Hindi namin alam kung paano namin ibabangon ang aming kabuhayan kung wala kayo. Marami naman kayong mga kaibigan, hindi ba? Nimewang ito. Masyado pa nga kayong mayabang noon dahil halos lahat ay gusto makipagkaibigan sa inyo. Gustong matawag na matalik niyong kaibigan. Tama ito, marami silang kaibigan noon. Ngunit nang umugong ang balibalitang tumatagilid ng lagay ng kanilang mga kabuhayan ay isa-isang naglahong mga taong tinuring nilang kaibigan. Walang nais na tumulong sa kanila at ni minsan ay napansin niyo kami? Taas noong tanong nito, ni minsan ba hinginitian niyo kami o sinulyapan man lang? Hindi bang tingin niyo sa mga Ardoles ay mga taong mas maliit pa sa langgam? At hindi kayo mag-aaksaya ng panahong lumapit o makipagmabutihan sa amin? Kahit peking ngiti hindi niya nagawang magbigay. Sa tuwing nagkakaroon ng mahalagang okasyon, at dumadalo kami upang magkaroon ng maraming kakilalay, kayo parating napapaligiran na naglalakihang mga tao habang kami nakatunganga sa isang sulok at naghihintay na may pumansin sa amin. The moment we try to speak, they shut us up. Hindi ba masakit isipin na inimbita lamang kami o binigyan ng imbitasyon sa mga pagdiriwang na yun upang ipahiya, upang ipamukha sa amin kung gaano kami kaliit sa kabila ng pag-angat ng estado namin sa buhay. Kailan nyo naranasan ng ganong buhay? Kailan? Pare-pareho silang natigilan. Umiiyak na ito. Hindi niya alam kung maawa siya rito o maiinis. Paano niya kaawaan ng taong gumigipit sa kanila ngayon? At hindi niya makakalimutan ang unang araw ng pagkikita nila ni Craig. A penny for your thoughts? Nagangat ng mukha si Yvette. Nakaupo siya sa gilid ng swimming pool.
Nakalubog ang paa sa tubig habang sumisimsim ng alak. Wala siyang pakialam kahit nababasa na ng tubig ang laylayan ng suot niyang mahabang gown. Engagement party yun ng 2 taong itinuring niyang malapit sa kanilang pamilya. Do I know you? Mataray niyang tanong matapos pagmasdan mula ulo hanggang paa ang lalaki. Napakagwapo nito sa suot na long sleeve polo at slacks. Maayos na maayos ang buhok nito, nakangiting mga mata at sensual ang mga labi. Maganda ang tindig nito, mukhang dumaan sa iba't ibang finishing schools. Ngunit hindi niya alam ang pangalan nito. The only thing she knew about him was that belonged to a family which was once poor and unknown, ang mga Ardoles. Usap-usapan sa mundong ginagalawan niyang pinanggalingan ng mga to at maging ang mama at papa niya ay isa sa mga lumalapit sa pamilya nito. Craig Ardoles, nakangiting sabi nito tinilahad ang kamay. Tinignan lamang niya ang kamay nito ngunit hindi niya yung tinanggap. Siniksik ng mama at papa niya ang sa isip niya na maaring makapagbigay ng sakit sa kanya ang pakikipaglapit o pakikipagkamay sa mahihirap at wala siyang dalang alkohol. Pero hindi na isang mahirap si Craig, naisip din naman niya. Alam niyang bata pa ito nang umangat ang estado sa buhay ng mga magulang nito kaya hindi na ito nakaranas ng hirap. But society still considered him and his family as poor. Hindi na raw mababago ang bagay na yon maski na mabihisa ng mga ito. Nagkibit balikat lang ito nang ignorahin niya ang pakikipagkamay nito. Naupo ito sa tabi niya matapos maghubad ng sapatos at tinampisaw rin ng mga paa sa tubig na walang pakialam maski mabasa ang laylayan ng suot nitong pantalon. It seems that he was trying to reach her at mukhang nakahanda itong gawin ng lahat makapantay man lang siya sa kahit na anong paraan. Bored? Tanong ito pagkaraan ng ilang sandali. Sort of, sagot niya na hindi tumitingin dito, nakataon ng mga mata niya sa malay at wala siyang ganang makipag-usap dito. May misunderstanding sila ng kasintahang si Marlo, kaya siya pumunta sa party na yon para kahit paani mawala to sa isip niya. Ngunit hindi naman yun nangyari. I can be your friend, malumani na sabi nito. Wala na bang gustong magtiyagang makipag-usap sa'yo? Nakataas ang kilay na sinulyapan niya ito. Ngunit mabilis din niyang ibinaling sa ibang direksyon ng paningin bago siya mabulag sa kakaibang karismang taglay nito. He was every inch handsome, hindi niya may kakailayan sa kanyang sarili. Kanina pa kita pinagmamasdan, sabi nito kapag kuwan. You're alone at naisip kong kailangan mo nang makakausap. You're wrong, sabi niya. Hindi ko kailangan na kausap, kaya nga ako nagpunta dito sa likod. Can we be friends? No, uminom siya ng alak mula sa hawak na wine glass. Why? Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga taong katulad mo. Now, will you please leave me alone? Yvette, it seems that he had something to say but decided not to let it out. Napatingin siya rito. Bakit ito nalaman ng pangalan niya? Oh well, walang hindi nakakakilala sa kanya o sa pamilya nila. Kilala sila ng mga taong hindi nila kilala. That was how famous they were. Leave, ulit niya sa tonong naguutos. I wanna be alone. I don't want everybody to see me like talking to stupid person. I'm just trying to. Leave, tumaas ng kanyang boses. Hindi ito natinag, nanatili ito sa kanyang tabi. Do you know that you look so beautiful tonight? Sabi nito. Iba ka sa lahat ng babae nandito ngayon. Iba ka. Matagal ko nang alam yan, mariing sabi niya. Noon pa man ay aware na siyang marami ang naiinggit na mga babae sa kanya at nagpapunta siyang mga lalaki. Marami ang nanliligaw na hindi niya pinapansin. Maraming gustong maging best friend siya. Maraming gumagaya sa pagkilos at pananamit niya. I want you to know that. I said leave. Nainis na niya sabi. Bakit bang hirap nitong pakiusapan? Pinaparamdam na nga niya ang malaking disgusto niya rito ay nagsusumiksik pa ito sa kanyang tabi. Yvette, hindi pa rin ito umaalis sa tabi niya. I want to invite you to my birthday party. Bago pa nito natapos ang sinasabi, inis na naitulak na niya ito sa swimming pool. Nagtawanan ng ibang mga nakakita sa nangyari. Umahon mula sa pool si Craig na basang-basa. Pinagtatawanan pa rin ito ng mga taong nadaanan nito. Nang umalis ito matapos magsuot ng sapatos at pukulan siya ng makahulugang tingin. Somehow, she felt guilty. Patuloy pa rin sa paglalabas ng hinanakit ang mama ni Craig. Gusto namin makipagkaibigan sa inyo pero hindi nyo kami pinapansin. Pagpapatuloy nito. Ang turing nyo sa amin ay parang may sakit na nakakahawa. Pero nakasilip kami ng paraan para mapalapit sa inyo nang malaman naming may problema sa kabuhayan nyo. Naisip naming tulungan kayo para makaahon. Ngunit sa halip na pakiharapan nyo kami ng maayos nung pumunta sa inyo, ay pinagtabuyan nyo kami. So it turned out to be a revenge. Ang pagigantihan kayo sa pamamagitan ng panggigipit sa inyo. Ang ikulong ang anak nyo sa miserableng buhay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa kanya sa aming anak.
Ginamit niyo sa paghihiganti si Craig. Naluluhang saad ni Yvette. How could you do that to your own son? Gusto rin ni Craig ang bagay na yon, maring sabi nito. Pagkatapos mo siyang ipahiya noon sa maraming tao, magagawa niya isakripisyong kaligayahan niya mapaghigantihan lang kayo. Nanikip ang dibdib niya. So isa sa mga dahilan ni Craig na pakasalan siya nito ay ang paghihiganti. Pero bakit ganon? Bakit hindi nito ginawang miserableng buhay niya na magkasama na sila? Hindi siya nito pinahirapan bagkus naging mabuti ito sa kanya. Tinuring din siya nitong parang asawa. Yun ang dahilan kung bakit nahulog ang loob niya rito. Napamahal ito sa kanya at ngayon nalaman niya ang mga dahilan kung bakit ito pumayag na magpakasal sa kanya, hindi pa rin niya magawang burahin ang pagmamahal na yon. And that was the most agonizing outcome of his revenge. Gusto mo lang palay ako, mapagtanto niyo, maring sabi ni Yvette. Why did you come back? I want you to leave this place as soon as possible. Mariing utos ni Mrs. Ardoles pagkaraan ng ilang sandali. Huwag niyo nang hayaang makarating tayo sa korte, kilalang pamilya niyo. Ngunit tumina ng impluensya niyo ngayon. Huwag na kayong gumawa ng paraan na mas lalong ikakapahiya ng pamilya niyo. Pagkasabi na ni Taas nung humakbang nito patungo sa pinto. Wait! Pigil niya sabay lapit dito. Taas nung humarap ito sa kanya, ngunit hindi nagsasalita. I'll do something about it, sabi niya. Just give us a time. Gawin mo yan sa lalong madaling panahon. Tinalikuran sila nitong muli na at lumabas na. Katahimikan ng namayani na makaalis na ito. Ginalantang lamang sila ng sunod-sunod na pag-ring ng telepono. Tila walang nais tumayo sa mama't papa niya kaya siya nang sumagot noon. Yvette, agad niyang nabosesan si Marlo. Leave me alone, sa inisay na sabi niya at binagsak ang receiver. Hindi mapigilan ni Yvette ang matinding kabang nararamdaman niya nang nakahimpil na sa harapan ng bahay nila ni Craig ang kanyang kotse. Papayag na siya sa tulong na inaalok nito, makikipagbalikan na siya rito. Kung matatawag nga yung pakikipagbalikan, mas gugustuhin na niya yon kaysa tuluyan silang maghihirap. Natigilan siya sa pintuan na marat nantong nakaupo sa sala si Craig. Nakaupo ito sa sofa. Nagangato ng paningin, ngunit walang sinabi na makita siya. Craig, anas niya, karga niya si Missy. Si Doodle sanang isasama niya, ngunit hindi niya mahagilap ang aso't nagmamadali siya kanina kaya ang pusang nadampot niya. What do you want? Malamig pa sa yelong tanong nito. I want you. Tumingin to sa kanya na tila hindi makapaniwala sa sinabi niya. Pardon, hindi ba talaga nito narinig ang sinabi niya o nagbingi-bingihan lang ito? Hindi niya alam kung anong sasabihin. Si Doodle? What about Doodle? He misses you. Hindi naman kasi ito nagtangkang bawiin sa kanya si Doodle nang tangayin niyang aso pa uwi. I changed perfume at hindi na siya nasusuka sa bagong pabango ko. That's good news. Tatango-tango sa atin at inabot ng isang GQ magazine sa rack. Binuklat-buklat ito yon. Ilang sandaling lumipas bago niya nagawang magsalita muli. Can I sleep here? He looked at her again in disbelief. Why? Kasi gumana naman kaagad ang utak niya. Kasi wala akong ibang mapuntahan Ang gulo-gulo sa bahay kaya umalis ako. Ito lang lugar na pwede kong tuluyan. Hindi niya alam kung kumbinsido to sa sinabi niyang dahilan. Alam naman kasi nitong may mga kaibigan siyang katulad ni na Tony at Kay at may iba pa siyang kamag-anak na pwedeng puntahan. Well, wala namang gumagamit sa kwarto mo. Sabi nito sa magazine pa rin nakatuon ng tingin. You can stay here for as long as you want. Thanks. Lumapit siya at ginawaran to ng matunog na halik sa pisngi. Napatingin tong muli sa kanya. Mabilis niyang ibinigay dito si Missy na hindi naman ito tinutulan. Pero sana sinama mo si Doodle, anito. At wala ka bang dalang mga gamit? Ang alam ko'y wala ka nang niiwan ng mga damit sa kwarto mo. Ha? Hindi niya alam ang isasagot. Wala naman kasi sa plano niya yon. Ang balak niya kausapin lang ito. Basta na nga lang lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon na hindi niya pinag-iisipan. Siguro'y dahil lalo siyang nananabik na makasama to nang muli siya nitong makita. Malungkot itong tingnan sa itsura nito, ngunit gwapo pa rin ito para sa kanya at tila hindi na niya ma-imagine na sariling na hindi itong lalaking kasama. Kasi nagmamadali akong makaalis ng bahay Palusot niya, masyado na akong naiingayan doon. I need to have peace of mind. At sa tingin mo ba dito ka makukuha ng bagay na yon? Kumunot ang noon nito, tila hindi sumasang-ayon sa sinabi niya. Paano ka magkakaroon ng peace of mind kung akong kasama mo? I need to rest. Iwas niya at mabilis na pumanhik sa hagdan. Batid niyang sinusundan siya nito ng tingin. Pagdating sa kwarto ay napasandal siya sa pinto ng maisara yon. Hindi niya makalmang malakas sa pintig ng puso niya. Malinis na malinis pa rin ang kwartong iyon na waring hindi doon pinapabayaan. Nasa ayos pa rin na gusto niyang mga gamit doon. Nahiga siya sa kama at tumitig sa kisame. Marahil kalahating oras na siyang nasa ganung posisyon. Nang may kumatok sa pinto. Ma'am, kakain na raw po. Bungad na nakangiting si Berta. Nagpaluto si Sir ng mga paborito niyo.
Mabuti naman at bumalik na kayo rito. Hindi ako magtatagal, Berta, sabi niya. Ay, bakit naman ho? Tila nadismay ang saad nito. Sa lahat naman ng mag-asawa, kayo ni Sarito mas gustong maghiwalay parati. Magsasama lang kung kailan niyo maisipan. Miss na miss pa naman kayo ni Sir. Sinabi niya yon. Kumislap ang mga mata niya sa excitement. Hindi po, sagot nito. Nasabi ko lang. Naku, malis ka na nga. Biglang nayumot niyang pagtataboy rito. Kakain na nga raw po, giit nito. Bababa na ako. Hindi alam ni Yvette kung anong mararamdaman nang makita niyang puros paborito niyang mga nakahain sa mesa. Sa isang taong pagsasama nila doon ay nalaman din naman nila kung anong mga paborito ng isa't isa. Pero dapat ba niyang ituring na magandang gesture yon na nanggaling kay Craig? Kayong alam niyang gusto lamang siya nitong pagigantihan. Join me. Anyaya nito na nakaupo na sa harapan ng mesa. Tumayo pa ito't pinaghila siya ng upuan. Thanks, sabi niya. Naupo siya at nagsimulang kumain. Napaka-thoughtful pa rin ito, naisip niya. Kamustang negosyo mo? Tanong niya kapag kuwan. Okay naman, sagot nito habang ngumunguya ng pagkain. How about your clinic? Hindi ko na masyadong nasikaso. Marami kasing problema sa bahay. Yun na lang sanang tamang oras para sabihin niyang balak niyang pakikipagbalikan dito. Ngunit nakapagtatakang iniba nito ang usapan. Kailangan pag-usapan na muna nating mabuti ang mga sasabihin natin sa susunod na hearing. Sabi nito, bakit hindi na lang natin gawing dahilan ng pambababae mo? Hindi niya napigilang sinabi. Hindi ako ng bababae. Mabilis nitong sagot. Ayaw ko rin namang gawing rason ng relasyon mo kay Marlo. Wala akong relasyon kay Marlo. Maagap din niyang tanggi. Pagkatapos to ninamayaning katahimikan ng ilang sandali, kung hindi pa dumating si Berta, hindi pa magkakaroon ng ingay, maliban sa kalansing ng kutsara at tinidor. Flowers for you, ma'am, nakangiting sabi ng katulong. Tatanggapin na lang niya ang mga bulaklak ng biglatong agawin ni Craig. Binasa nito ng malakas ang note na kasama ng mga bulaklak. To my dearest Yvette, I miss you so much. From Marlo. Pagkatapos ay nakakapasong tingin pinukol nito sa kanya. See, paano mo sasabing wala kayong relasyon ng lalaking yon? I don't know how he found out na nandito ako ngayon sa bahay mo. Formal niyang sabi. Inagaw niya mga bulaklak mula rito. Siguro tumawag siya sa bahay at sinabi ni mama na nandito ako kahit hindi naman nila alam kung saan nga ako pumunta. Kung gusto mong manatili kang welcome sa pamamahay na ito, huwag mo ipakita sa akin ang panlalalaki mo. Pagkasabi nun ipadabog itong tumayo. Hindi na nito tinapos ang pagkain. Napanganga na lang siya.